Ang matagal nang ninanais ni David na pagtatayo ng templo ng Panginoon ay matalinong isinakatuparan ni Solomon. Sa loob ng 7 taon, ang Jerusalem ay siksikan sa mga manggagawang abala sa pagpapatag ng napiling lugar, sa pagtatayo ng palibot na pader, sa paglalagay ng malawak na pundasyon, malalaking bato, mahalagang bato, at mga batong tabas. Sa paghubog ng mga mabibigat na kahoy mula sa kaparangan ng Lebano, at sa pagtatayo ng kahangahangang santuaryo. Kasabay ng paghahanda ng kahoy at bato na pinagsikapan ng libu-libong manggagawa, ang paggawa ng mga muebles para sa templo ay patuloy din sa pangunguna ni Hiram ng Tiro. Bihasang lalaki na may kaalaman na bihasang manggagawa sa ginto at sa pilak, sa tanso, sa bakal, sa bato at sa kahoy, sa kulay ube, sa bughaw, at sa mainam na kayong lino, at sa matingkad na pula. 2 Chronicles chapter 2 verse 13 and 14. Kung kaya't, habang ang gusali sa bundok Moraya ay walang ingay na naitayo sa bato na inihanda sa tibagan ng bato, at wala kahit pamukpok o palakulman, o anumang kasangkapang bakal na naririnig sa bahay, samantalang itinatayo, ang mga magagandang bagay ay sakdal na ginawa ayon sa planong ibinigay ni David sa kanyang anak. Lahat ng kasangkapan na nangasa bahay ng Diyos. Kasama dito ang dambana ng kamangyan, ang dulang ng tinapay, ang kandelero at mga lampara, at mga sisidla ng instrumentong kaugnay ng paglilingkod ng mga saserdote sa dakong banal. Lahat ay ginto at yaoy dalisay na ginto. Ang mga muebles na tanso, dambana ng handog na susunugin, ang malaking hugasan, nakapatong sa 12 baka, ang mas maliliit na hugasan at marami pang sisidlan. Sa kapatagan ng Hordan, binuo ng hari sa malagkit na lupa sa pagitan ng Sukot at ng Sereda. Ang mga kasangkapang ito ay inihandang sagana upang hindi magkulang ng anuman. Hindi mapapantay ang kagandahan at kamahalan ang malapalasyong gusaling itinayo ni Solomon at mga kasama niya ukol sa Diyos at pagsamba sa Kanya. Napapalamutian ng mga mamahaling bato, napapalibutan ng malalawak na korteng may kahangahangang patio, at may mga inukit na sedar at makintab na ginto. Ang templo na may bordadong kurtina at mayamang kasangkapan ay angkop na sagisag ng buhay na iglesia ng Diyos dito sa lupa na sa mga panahon ay naitayo ayon sa plano ng Diyos, at mga materyales na tulad ng ginto, pilak, mahalagang bato, inanyuan ayon sa anyo ng isang palasyo. Sa templong itong espiritual ay si Kristo ang pangulong panulok na bato, na sa kanya'y ang buong gusali ay nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Sa wakas ay natapos ang templong pinanukala ni Haring David at itinayo ni Solomong anak niya. Lahat na isinaloob ni Solomon na gawin sa bahay ng Panginoon ay nagkawakas ng mabuti. At ngayon, upang ang palasyong pinakaputong ng bundok ng Moraya ay maging gayon nga, tulad ng ninais ni David, isang tahanan, hindi ukol sa tao kundi sa Panginoong Diyos, nagpabilin doon ang isang banal na seremonyang formal na itinalaga kay Jehovah at sa pagsamba sa Kanya. Matagal na ang dakong tinayuan ng templo ay itinuring na dakong banal. Dito rin na si Abraham, ang ama ng mga tapat, ay naghayag ng pagiging laang ihandog na sakripisyo ang bugtong na anak ayon sa utos ni Jehovah. Dito ay inulit ng Diyos kay Abraham ang tipan ng pagpapala, na kasama ang maluwalhating pangako ukol sa Mesiyas na magliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng sakripisyo ng anak ng kataas-taasan. Tingnan ang Genesis 22 verse 9.
Dito rin si David ay naghandog ng mga handog na susunugin at pangkapayapaan upang pigilan ang tabak ng paghihiganti ng anghel. Nadininig ng Diyos ang samo sa pagpapadala ng apoy mula sa langit. At muli ngayon ang mga sumasamba kay Jehovah ay nagkatipon upang makiharap sa Diyos at ulitin ang kanilang panata ng pagtatapat sa Kanya. Ang panahong pinili ukol sa pagtatalaga, ang 7 buwan, nang ang mga tao mula sa buong kaharian ay magtitipon sa Jerusalem ayon sa kaugalian upang magdiwang ng kapistahan ng tabernakulo. Ang kapistahang ito ay talagang pagdiriwang. Ang mga pag-aani ay tapos na at ang paggawa sa panibagong taon ay hindi pa nasisimulan. Ang mga tao ay hindi abala at maaaring mag-ukol ng sarili sa banal at masayang impluwensya ng pagkakataon at panahon. Sa takdang panahon, ang bayang Israel kasama ng mga bansa ay nagtipon sa korte ng templo. Ang tanawin ay hindi pangkaraniwang kamahalan. Si Solomon ay kasama ng mga matatanda ng Israel at mga pinakamaimpluwensya sa bayan ay bumalik mula sa kabila ng syudad na doon ay dinala ang kaba ng tipan. Sa pagdadala sa sangtuaryo sa kataasan ng Gibeon ay nalipat ang sinaunang tabernakulo ng kapisanan at ang lahat ng mga banal na kasangkapan na nanga sa tolda at ang mga minamahal na tagapagpaalalang ito ng mga naunang karanasan ng mga anak ni Israel sa kanilang paglilimayon sa ilang at pagkubkob sa Kanaan, ngayon ay nakasumpong ng palagiang tahanan sa kahangahangang gusaling itinayo kapalit ng bitbiting gusali. Sa pagdadala sa templo ng banal na kabang kinalalagyan ng 2 tapyas na batong kinasulatan ng mga kautusan sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, sinunod lamang ni Solomon ang halimbawa ng kanyang amang si David. Bawat layong 6 na hakbang ay nagsakripisyo siya. May pag-awit at musika at dakilang seremonya. Pinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa dako niyaon, sa kabanal-banalang dako. Sa paglabas nila mula sa pinakaloob ng korte, lumagay sila sa kanilang angkop na dako. Ang mga awit, mga libitang nakasuot ng puting lino, may mga simbalo at sulteryo at harpa, ay tumayo sa dulong silangan ng altar. Kasama nila ang 120 saserdoteng nagpapatunog ng trompeta. Nangyari nga nang ang mga nagtutrumpeta at mga awit ay nangagkakatugma upang magpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon, at nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga trumpeta at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon na magsipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Na ang magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap. Sa makatuwid bagay ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga saserdote ay hindi makakatayo na mga pangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos. Sa pagkadama ng kahalagahan ng ulap na ito, ipinahayag ni Solomon, ang Panginooy nagsabi na siya'y tatahan sa salimuot na kadiliman. Ngunit ipinagtayo kita ng isang bahay na tahanan at isang dako na ukol sa iyo na tahanan magpakailanman. Ang Panginoon ay naghahari, manginig ang mga bayan. Siya'y nauupo sa mga kerubin, makilos ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Siyon, at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Ibunyi ang Panginoon nating Diyos at magsisimba kayo sa harap ng kanyang tungtungan. Siya'y banal. Awit 99 verse 1-5. Sa gitna ng looban ng templo ay itinayo ang isang tuntungang tanso o entablado. 5 siko ang haba at 5 siko ang luwang at 3 siko ang taas.
Dito tumayo si Solomon at nakataas ang mga kamay na binasbasan ang malaking karamihang nasa harap niya. At ang buong kapisanan ng Israel ay tumayo. At sinabi ni Solomon, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagsalita ng kanyang bibig kay David na aking ama, at tinupad ng kanyang mga kamay na sinasabi, aking pinili ang Jerusalem upang ang aking pangalan ay dumuon." Matapos ito, si Solomon ay lumuhod sa entablado at sa pandinig ng buong bayan ay nag-ukol ng panalangin ng pagtatalaga. Itinaas ang kamay sa langit, samantalang ang kapulungan ay nakayukong paharap sa lupa. Nagsumamo ang hari, "O Panginoon, ang Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo sa langit o sa lupa, na nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod, na nagsisilakad sa harap mo ng kanilang buong puso." Ngunit katotohanan bang ang Diyos ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? Narito sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya, gaano pa nga sa bahay na ito na aking itinayo. Gayon may iyong pakundanganan ang dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang samo, o Panginoon kong Diyos. Nadinggin ang daing at ang dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harap mo. Nanupat ang iyong mga mata ay dilat sa dako ng bahay na ito araw at gabi. Sa makatuwid bagay sa gawi ng dakong iyong pinagsabihan, na iyong ilalagay ang iyong pangalan doon upang dinggin ang dalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa dakong ito. At dinggin mo ang mga samo ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel pagka sila'y dadalangin sa gawi ng dakong ito. Oo, dinggin mo mula sa iyong tahanang dako sa makatuwid bagay mula sa langit, at pagka iyong narinig ay patawarin mo. At kung ang iyong bayang Israel ay masaktan sa harap ng kaaway dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo, at magbabalik loob, at kikilalanin ang iyong pangalan at mananalangin at mamamanhik sa harap mo sa bahay na ito, dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang sala ng iyong bayang Israel, at dalhin mo sila uli sa lupain na iyong ibinigay sa kanila at sa kanilang mga magulang. Pagka ang langit ay nasarhan ay walang ulan dahil sa sila'y nagkasala laban sa iyo. Kung sila'y dumalangin sa gawin ng dakong ito at kilalanin ang iyong pangalan at talikdan ang kanilang kasalanan pagka iyong pinagdadalamhati sila, dinggin mo nga sa langit at ipatawad mo ang kasalanan ng iyong mga lingkod at ng iyong bayang Israel pagka iyong tinuturuan sila ng mabuting daan na kanilang lalakaran, at hulugan mo ng ulan ang iyong lupain na iyong ibinigay sa iyong bayan na pinakamana. Kung magkaroon ng kagutom sa lupain, kung magkaroon ng pagkalanta o amag, balang o tipaklong, kung kubkubin sila ng kanilang mga kaaway sa lupain ng kanilang mga bayan, anumang salot o anumang sakit na magkaroon, anumang dalangin at samo na gawin ng sinumang tao o ng iyong buong bayang Israel, pagka makikilala ng bawat isa ang kanyang sariling salot at ang kanyang sariling sakit, at igagawad ang kanyang mga kamay sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako, at iyong ipatawad at gantihan mo ang bawat tao nang ayon sa lahat niyang mga lakad na ang puso ay iyong natatamo, upang sila'y mga takot sa iyo, upang magsilakad sa iyong mga daan, samantalang sila'y nangabubuhay sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga magulang. Bukod dito'y tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong dakilang pangalan at sa iyong makapangyarihang kamay at sa iyong unat na bisig, pagka sila'y magsisiparito at magsisidalangin sa dako ng bahay na ito, dinggin mo nga sa langit, sa makatuwid bagay sa iyong tahanang dako, at gawin mo ang ayon sa lahat na itinawag sa iyo ng taga-ibang lupa, upang maalala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan, at mga takot sa iyo, na gaya ng iyong bayang Israel, at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo
ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. Kung ang iyong bayan ay lumabas sa pakikipagbaka laban sa kanilang mga kaaway, saan mo man sila suguin, at manalangin sa iyo sa dako ng bayang ito na iyong pinili, at sa dako ng bahay na aking itinayo na ukol sa iyong pangalan, dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang samo, at alalayan mo ang kanilang usap. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila, at ibigay mo sila sa kaaway, na anupat sila'y dalhing bihag sa isang lupaing malayo o malapit. Gayon may kung sila'y magbulay sa kanilang pagkabihag na sasabihin, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa ng kalikuan, at nagsigawa ng kasamaan. Kung sila'y nangagbalik loob sa iyo ng buong puso nila at ng buong kaluluwa nila, sa lupain ng kanilang pagkabihag, saan man sila dalhing bihag, at manalangin sa dako ng kanilang lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang at ng bayan na iyong pinili, at sa dako ng bahay na aking tinayo na ukol sa iyong pangalan, dinggin mo nga sa langit, sa makatuwid bagay sa iyong tahanang dako, ang kanilang dalangin at ang kanilang mga pamanhik, at alalayan mo ang kanilang usap at patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo. Ngayon, O Diyos ko, isinasamo ko sa iyo na iyong idilat ang iyong mga mata at pakinggan ng iyong mga pakinig ang dalangin na gawin sa dakong ito. Ngayon nga'y bumangon ka, O Panginoong Diyos, sa iyong pahingahang dako. Ikaw ang kaban ng iyong kalakasan. Suotan mo ng kaligtasan, O Panginoong Diyos, ang iyong mga saserdote at ang iyong mga banal na magagalak sa kabutihan, O Panginoong Diyos. Huwag mong pipihitin ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. Alalahanin mo ang iyong mga kaawaan kay David na iyong lingkod. Nang matapos si Solomon sa panalangin, ang apoy ay lumagpak mula sa langit at sinupok ang handog na susunugin at mga hain. At ang mga saserdote ay hindi makakapasok sa bahay ng Panginoon sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay nagsitingin. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay at sila'y nangagpatira pa sa lupa, sa pabimento at nagsisamba at nangagpasalamat sa Panginoon na nagsisipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Nang magkagayoy, ang hari at ang buong bayan ay naghandog ng hain sa harap ng Panginoon. Gayon ang hari at ang buong bayan ay nagtalaga sa bahay ng Diyos. Sa loob ng 7 araw ang karamihan mula sa lahat ng bahagi ng kaharian, mula sa pasukan sa Hamat hanggang sa ilog ng Ehipto. Totoong malaking kapisanan ay nagdaos ng masayang kapistahan. Ang kasunod na linggo ay inuukol sa pagdiriwang ng kapistahan ng tabernakulo. Sa katapusan ng panahon ng muling pagtatalaga at pagsasaya, ang bayan ay bumalik sa kanilang mga bahay. Nagalak at may masayang puso dahil sa kabutihan na ipinakita ng Panginoon kay David at kay Solomon at sa Israel na kanyang bayan. Ginawa ng hari ang lahat na abot ng kanyang kapangyarihan upang pasiglahin ang bayan na lubusang ipagkaloob ang sarili sa Diyos at paglilingkod sa Kanya at parangalan ang pangalan niyang banal. At ngayon muli pa, tulad ng sa Gibeon sa unang bahagi ng kanyang paghahari, ang hari ng Israel ay nabigyan ng katibayan ng pagtanggap ng Diyos at kanyang pagpapala. Sa pangitain sa gabi, ang Panginoon ay napakita sa kanya na may ganitong pabalita. Aking narinig ang iyong dalangin at pinili ko ang dakong ito sa aking sarili na pinakabahay na hainan. Kung aking sarhan ang langit na anupat huwag magkaroon ng ulan, o kung aking utusan ang balang na lamunin ang lupain, o kung ako'y magsugo ng salot sa gitna ng aking bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba,
at dumalangin, at hanapin ang aking mukha, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayoy ang aking mga mata ay didilat, at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito, upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Kung ang Israel ay nagtapat lamang sa Diyos, ang maluwalhating gusaling ito ay tumayo sana magpakailanman, isang palagiang tanda ng tanging pabor ng Diyos sa kanyang bayan. Gayon din ang mga taga-ibang lupa, pinahayag ng Diyos na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingilin ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kaugnay ng mga kasiguruhang ito ng pagtanggap, niliwanag ng Panginoon ang landas ng tungkulin ng hari. Tungkol sa iyo, ipinahayag niya, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, at iyong gagawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo, at iyong iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian, ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Kung nagpatuloy lamang si Solomon sa paglilingkod sa Panginoon sa kaamuan, ang buong paghahari niya ang gumawa sana ng makapangyarihang impluwensya sa kabutihan sa mga nakapalibot na mga bansa. Mga bansang nabigyan ng magandang impresyon ang paghahari ni David na ama niya at ng matalinong mga salita at marangyang mga gawa ng mga unang taon ng paghahari niya. Sa pagkamalas ng mga kakilakilabot na tuksong kaugnay ng kasaganaan at karangalan ng mundo, binalaan ng Diyos si Solomon laban sa pagtalikod at kalunos-lunos na bunga ng kasalanan. Kahit na ang magandang templong katatalaga pa lamang ay magiging isang kawikaan at isang kakutyaan sa gitna ng lahat ng bayan, kung tatalikuran ng Israel ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at magpapatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinalakas sa puso at pinasiglang mainam ng pabalita mula sa langit na ang panalangin niya para sa Israel ay dininig. Si Solomon ay pumasok sa pinakamaluwalhating panahon ng kanyang paghahari ng lahat ng hari sa lupa, ay nagsimulang hanapin ang kanyang pakikiharap upang magsipakinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. Marami ang naparoon upang tingnan ang kanyang gobyerno at tumanggap ng turo tungkol sa mga mahihirap na bagay. Sa pagdalaw ng mga taong ito sa kanya, tinuruan sila ni Solomon tungkol sa Diyos na manlalalang ng lahat ng bagay, at sila ay bumalik sa kanilang mga tahanan na may mas malinaw na isipan tungkol sa Diyos ng Israel at ng pag-ibig niya sa lahi ng tao. Sa mga gawa ng kalikasan ay nakita nila ang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at likas, at marami ang naakay sa pagsamba sa kanya bilang Diyos nila. Ang kaamuan ni Solomon sa pasimula ng pagsasabalikat ng mga pasanin ng estado ng kanyang ikumpisal sa Diyos na ako'y isang munting bata lamang, ang kanyang palatandaang pag-ibig ng Diyos, ang malalim ng paggalang sa mga bagay ng langit, ang kawalan ng tiwala sa sarili, at pagtataas sa walang hanggang manlalalang ng lahat ng mga sangkap na ito ng likas,
angkop upang tularan, ay nahayag sa mga serbisyong kaugnay ng pagtatapos ng templo, nang sa panahon ng panalangin ng pagtatalaga ay lumuhod siyang tulad ng isang nagsusumamo. Ang mga alagad ni Kristo ngayon ay dapat magbantay upang hindi mawala ang diwa ng paggalang at takot sa Diyos. Itinuturo ng kasulatan kung paanong ang tao ay dapat lumapit sa manlilikha, may kaamuan at pitagan, sa pananampalataya sa isang Diyos na tagapamagitan, inihayag ng mga awit. Ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sa publiko man o sa pansariling pagsamba ay karapatan nating lumuhod sa Diyos sa pagdadala natin ng mga petisyon sa Kanya. Si Jesus na halimbawa natin ay nanikluhod at nanalangin. Tungkol sa mga alagad ay natala na sila man ay lumuhod at nanalangin. Inihayag ni Pablo, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Sa pagkukumpisal sa Diyos ng mga kasalanan ng Israel, si Ezra ay nanikluhod. Si Daniel ay lumuhod sa kanyang tuhod na makaikatlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos. Ang tunay na paggalang sa Diyos ay udyok ng pagkadama ng kanyang walang katapusang kadakilaan at presensya. Sa pagkadamang ito ng di nakikita, bawat puso ay dapat malalim na maimpluwensyahan. Ang oras at dako ng panalangin ay banal sapagkat ang Diyos ay naroroon. At kung paanong ang pagpipitagan ay nahahayag sa isipan at kilos, ang damdaming sumisibol ay lalalim. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan, pahayag ng mga aawit. Ang mga anghel kapag binabanggit ang kanyang pangalan ay nagtatakip ng kanilang mga mukha. Anong uring pagpipitagan kung gayon, tayong mga nahulog at nagkasala, ang dapat dalhin sa ating mga labi. Marapat lamang na ang mga kabataan at katandaan ay isipin ang mga salitang ito ng kasulatan na nagpapakita kung paanong ang dakong kinaroroonan ng Diyos ay dapat ituring. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, utos kay Moises sa nagniningas na halaman, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Si Jacob, pagkakita ng pangitain ng anghel ay nagwika, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman, ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. Sa mga sinalita sa panahon ng pagtatalaga ng templo, sinikap ni Solomon na alisin sa isipan ng mga naroroon ang mga pamahiin tungkol sa manlalalang na nagpalabo ng isipan ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Ang Diyos ng kalangitan ay di tulad ng mga Diyos ng mga pagano, napiit sa mga templong gawa ng mga kamay ng tao. Gayunman ay nakikipagtagpo siya sa kanyang bayan sa kanyang espiritu kapag sila ay nagtitipon sa bahay na itinilaga para sa pagsamba sa kanya. Mga daang taon makalipas sa itinuro ni Pablo ang mga katotohanang ito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, ni hindi rin naman pinaglilingkuran. Siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya. At siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na Kanyang pinili sa ganang Kanyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit, Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao, mula sa dakong Kanyang tahanan, at tumitingin siya sa lahat ng nangananahan sa lupa. Itinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian
ay nagpupuno sa lahat. Ang iyong daan, O Diyos, ay nasa sanktuaryo. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos? Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagilagilalas. Iyong ipinakilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Bagamat ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng kamay ng tao, gayunman ay pinararangalan ng kanyang presensya ang mga pagkakatipon ng kanyang bayan. Nangako siyang kapag sila ay nagtipon upang hanapin siya, kilalanin ang kanilang mga kasalanan at dumalangin para sa isa't isa. Siya ay makikipagtipong kasama nila sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Datapwat silang sasamba ay dapat mag-alis ng bawat kasamaan. Malibang sila ay sumamba sa espiritu at katotohanan at sa kagandahan ng kabanalan, ang pagtitipon nila ay walang kabuluhan. Ukol dito ay inihayag ng Panginoon, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Lahat ng sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Panginooy nasa Kanyang banal na templo, tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Habakuk chapter 2 verse 20.